Sa tingin ko naman wala na tayong dapat pag-usapan, Allen. Maanghang na pahayag ko. I thought na sabi ko na lahat sa'yo noon. And yeah, you're right. It's been a long time. May kanya-kanya na tayong buhay. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit nandito ka. Hindi ko siya nililinggan. Marami akong ginagawa para makipagtaitigan pa sa kanya. Pasagot na yata siya pero biglang bumukas ang pinto ng opisina ko. Sabay kaming napatingin nang pumasok si Gavin. And as always, may bitbit na naman itong box ng cake. Ilang hakbang pa lang ay natigilan na ito. Malamang nabigla siya na makakita ng ibang lalaki sa loob ng opisina ko. Oh, I'm sorry. Hindi ko alam na may bisita ka pala. Sabi pa nito habang nakatingin kay Allen. Napaayos ako bigla ng upo. It's okay, Gavin. Come on. Could you get out? I'm trying to talk to my wife. Biglang sabat ni Allen. Nabigla ako doon. Di 4 million. Agad akong tumayo mula sa swivel chair at marahan siyang hinampas sa braso. Ano ka ba? Sita ko sa kanya, pero kinunutin niya lang ako ng noo. Bastos pa rin siya hanggang ngayon. Sup, your wife. Pagulit naman ni Gavin. Halatang hindi siya makapaniwala. Syempre naman magugulat siya. Hindi ko naman kasi naikikwento sa kanya ang tungkol kay Allen. Yes, my wife. What, didn't she tell you she's married? Ganting sagot pa nitong si Allen. Ang tapang talaga. Hey, easy. Pag-awat ko na lang. Etong si Gavin kasi, isa rin tong hindi nagpapatalo eh. Nilapitan ko na siya, at inabot ang box ng cake na hawak niya. I'm sorry, Gav. I'll just call you. Napangisi ito. Parang hindi siya makapaniwalang pinapaalis ko siya. I thought we'll be talking about the new collection. Paalala niya naman sa akin. She said she'll just call you. Sabat na naman ni Allen. Sinaman ko nga ng tingin. Mabutit hindi na pinatulan ni Gavin. Who's that guy? Seryosong tanong na lang nito sa akin. I'm Vanessa's husband. At bakit ba siya ang sumasagot para sa akin? Tiningnan ko ulit siya. Magkakross na ang mga braso niya at masama ang tingin kay Gavin. You mean soon to be ex-husband? Pagtabla ko. Nakataas pa ang isang kilay ko. Napansin ko namang nagiba ang hitsura ng mukha niya. Para siyang nanghina. Oh, I see. Biglang sabad ni Gavin. Mukhang nagets na nito ang sitwasyon namin. Matalino talaga. Okay, then. Just call me when you need me. Dagdag pa nito. Nginitian niya ako ng matamis bago nilisan ang silid. Hindi na ako nagsalita pa. Ngumiti na lang rin ako. Pagkaalis niya, tiningnan ko ulit si Allen. Nakatingin din siya sa akin. Inirapan ko na lang siya at lumakad na pabalik sa desk ko. Nilapag ko ang box ng cake roon. Are you and him together, Vanessa? Biglang tanong niya. I looked at him. Napakaseryoso ng mukha niya. Yung tipong hindi siya titigil hanggat hindi ko sinasagot ang tanong niya. Huminga ako ng malalim at bumalik na sa pagkakaupo sa swivel chair. If I say yes, wala namang masama roon, di ba? I'm separated. At hindi ko naman napatatigilan ang pag-aasikaso sa annulment natin. Muli siyang tumungkod sa mesa ko. So, ganoon na lang yun, Van. May halong panunumbat sa tono ng pananalita niya. Inangat ko ang mukha ko at tiningnan siya. What do you mean by that? Ano bang ine-expect mo? Na ikaw pa rin. Napayuko siya. Narinig ko pa siyang bamantong hininga. So you're dating him. Yun ba? And he's calling you sweetie, huh? And the kid I saw last night, who's that? Sa tingin ko hindi ko naman kailangang magpaliwanag sa'yo. Sagot ko. Pinakaayoko na ngayon yung nagpapaliwanag. I'm not asking you to explain everything. I just want to know. Tinalasan ko ang tingin ko sa kanya. Maautoridad pa rin pala siya hanggang ngayon. Ako naman ang bamantong hininga this time. I'm not dating anybody. Masyado na akong busy para sa mga ganoon. The kid. He's Gavin's only son. Oh, ano pang gusto mong marinig? And besides, if ever I'm really dating another guy, patas lang naman tayo. You've been dating other girls too, hindi ba? Pahayag ko. Naalala ko lang kasi yung binalita sa akin ni Layla. That's not true. Kunot noong sagot naman niya. Don't believe Layla. She's lying. Wala akong ibang dinate. I've been faithful to you. Nginisyan ko siya. I didn't tell you to be faithful, honey. So, alam mo pala ang tungkol sa sinabi ng pinsan ko. Are you two making fun of me? And no. Mabilis na sagot niya. Binalik ko na lang ulit ang atensyon ko sa trabaho ko. You can leave now, Allen. You're wasting my time. Malamig na sabi ko. I won't leave hanggat hindi ka nakikipag-usap ng maayos sa akin. Maayos naman ang pakikipag-usap ko sa iyo ah. Anong klaseng pakikipag-usap ba ang gusto mo? Yung katulad ng dati. Natawa ako. Muli ko siyang tiningnan. Oh, Allen. Things would never be the same again. There's this thing called change, honey. Have you heard about it? Sarkastikong pahayag ko. Hindi pa rin ako aalis. Let's have dinner. Now. Dinner. Tiningnan ko ang oras sa suot kong relo. Alam mo ba kung anong oras pa lang, Mr. Fajardo? Alas 5 pa lang. Okay then. I will wait for you until dinner time. Giit nito. Napapikit na lang ako ng madiin. Ang kulit. Hindi ako makakapag-out ng maaga. Can't you see? I'm busy. Marami akong dapat tapusin. Hindi ko na nga magawa ng maayos dahil ginugulo mo ako. Umalis ka na. Istorbo ka sa trabaho ko eh. Pagtataray ko, pero parang hindi man lang siya natinag. I said I will wait. Pagpilit pa rin niya. Bamantong hininga ako. Baka alas 8 pa ako matapos. Maiinip ka lang. Umuwi ka na.
Nagtaka ako nang bigla siyang umalis mula sa pagkakatungkod sa mesa ko, at umupo sa two-seater sofa na malapit sa cabinet ko ng mga pabango. Sumandal pa siya na para bang relaxed siya. Nakapaghintay ako ng 4 na taon, Vanessa. Ano ba naman yung ilang oras lang? Aniya. Nasingkit ko ang mga mata ko. Sinusumbatan niya ba ko? Sup. Tinuon ko na lang ulit ang atensyon ko sa laptop ko. Bahala ka. Tanging sabi ko na lang. Tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal mo. Noong him, ayaw na ayaw niyang pinaghihintay siya. Baka ilang minuto nga lang ay magreklamo na yan na naiinip siya eh. Inaamin ko, hindi ako komportable na nandito siya ngayon. Bakit ba kasi hindi na lang siya umaalis? Naiirita ako. Ayoko siyang makita. Etong si Leila, makakatikim yun sa akin eh. I'm sure siya ang nagbalita kay Allen na nakabalik na ako at kung saan nakapwesto ang Ryusens. Malamang siya rin ang nagsabi rito kung nasaan ako kagabi. Ang hilig niyang manggi-alam. Alam na nga niyang ayoko na. Hindi ko rin maintindihan kung bakit gusto pang makipag-usap nitong lalaking to. I mean, ano pa bang dapat pag-usapan? Natatandaan ko, wala naman akong nakalimutan sabihin noong araw na umalis ako. Akala ko'y malinaw na sa amin na tapos na kami. Na-annulment na ang bagsak namin. Ano bang sinasabi niyang he wants us to talk about us? Kung may gusto akong pag-usapan kasama siya, yun ay tungkol lang sa annulment. Wala akong planong makipagbalikan. Hell, none. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Matagal ko nang limot ang mga nangyari sa amin noon. Matagal ko nang tinanggap. Hindi ko na siya kailangan. Dapat nga noon pa lang, na-realize ko na hindi ko naman talaga siya kailangan para maging masaya. Pakiramdam ko kasi masyado pa akong bata noon. Pinaikot ko ang oras at buhay ko sa kanya. Sa kanya lang. Ngayon masasabi kong matured na akong mag-isip. Kung may natutunan man ako sa nangyari sa akin noon, yun ay ang wag ibigay ang lahat. Kailangan mong magtira para sa sarili mo. So if everything fails, meron ka pa ring paghuhugutan para maayos ang sarili mo. Noong nasa London ako, hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas para mag-move on. Pakiramdam ko sirang-sira ako, na wala na akong pag-asang mabuo. Buti na lang tinapangan ko ang loob ko. Naging kakampi ko ang sarili ko. Dahil kung hindi, baka hanggang ngayon iyakin pa rin ako. Pasimple kong sinilip si Allen. Hawak-hawak nito ang cellphone niya. May ka-text marahil. Nagkaroon tuloy ako ng pagkakataon na matingnan siya ng maayos. Marami ring nagbago sa hitsura niya. He looks more mature now. Medyo lumapad ang katawan niya, mas umumbok ang mga muscles niya sa braso na bakat dahil fitted ang naka-rolled up na long sleeve polo niya. Hindi siya nakasuot ng necktie. Nakabukas ang first button ng suot niyang maroon na polo. Napangisi tuloy ako. Don't tell me hindi pa rin siya marunong magtali ng kurbata ng maayos. Mas naging matapang ang facial features niya ngayon. Sa tagal ba naman ng panahon na lumipas? Humaba na rin ang buhok niya. Halos matakpan na nga ang mga mata niya. Mukhang hindi na niya hilig ang clean cut ngayon. All in all, lalaking-lalaki pa rin ang dating niya. Guwapo. Oo. Kung bata pa rin ang edad ko, malamang sasabihin kong mas gamwapo siya ngayon at mas lumakas ang S3X appeal. Pero hindi na ako bata. Tapos na ako sa mga pag-iinit ng mga pisngi at kilig-kilig na yan. Bigla siyang tumingin sa direksyon ko. Agad akong nagbaba ng tingin sa laptop at napahaplos sa batok ko. May gusto ka bang sabihin? Tanong niya. Siguro dahil nahuli niya akong nakatingin sa kanya. Nagpatay mali siya na lang ako. I cleared my throat. Wala naman. Hindi ka pa ba aalis? Baka naiinip ka na. I'm fine. Take your time. Sabi nito sabay tayo mula sa sofa. Sinimulan nitong libutin ang maliit kong opisina. Inuna niyang tingnan ang mga frames na nakasabit sa dingding. Nagtatanong siya ng kung ano-ano sa akin. Mga tungkol sa Ryusens. Kung anong sinabi nila mama tungkol sa pagnenegosyo ko ng mag-isa, kung kumusta ang sales and marketing. Sinasagot ko naman. Pero tipid lang. Sinunod niya namang tingnan yung mga perfume samples ko na nakadisplay sa cabinet na katabi ng sofa. Daig niya pa ang inspector eh. Inaamoy niya isa-isa yung mga pabango. This smells good. Puri niya doon sa isang bote ng pabango. Ayaw niya pang ang tigilan. Ilang ulit niyang dinaikit sa ilong niya. Really? That's made by Gavin. Sabi ko. Na totoo naman. Bigla naman siyang natigilan. Walang gana niyang ibinalik yung bote ng pabango sa kinalalagyan noon. Hindi pala mabango. Bulong niya pero narinig ko pa rin. Napangisi na lang ako. Bumalik siya sa pagkakaupo sa sofa. Kumuha siya ng mababasa mula sa magazine rack sa tabi. Palihim akong natawa. Now he seems bored. Wala na siyang magawa, kaya ang mga magazines na ang napag-intirisan niya. Hindi naman siya mahilig magbasa ng mga ganoon. Dating ay pinagagalitan niya ako kapag nagpapabili ako ng bagong magazine. Kalat lang daw yon. Di 4 million. Pinilig ko ang ulo ko. Bakit nga ba inaala ko pa ang nakaraan? Bago na ang buhay ko ngayon. Binalik ko na lang ulit ang atensyon ko sa ginagawa ko. I have to focus. Kailan pa nagbukas to? Biglang tanong niya. Sinilip ko siya. Abala siya sa pagbabasa ng magazine. A few weeks ago. Matagal ka na palang nakabalik. Bakit hindi mo ako pinuntahan? Nakatingin na siya sa akin. Umiwas ako. Bakit? Kailangan ba kitang puntahan? Maanghang na tanong ko at muling binaba ang tingin ko sa laptop. I just thought. Hindi niya natuloy ang sasabihin niya. I heard him talk a deep sigh. I've waited for you, Vanessa. Umikot pataas ang mga mata ko. Heto na naman kami. Drama and other hit. Should I say sorry to you? Wala yata akong naaala na sinabi kong maghintay ka. Hindi mo naman kailangang sabihin. I know what to do. Ganting sagot niya sa akin sabay tayo. Lumapit siya sa table ko.
Hinawakan niya bigla ang kamay ko na kasalukuyang nakapatong sa mouse. Agad akong umiwas, at sumandal sa swivel chair. Uminit bigla ang ulo ko. Tiningnan ko siya ng diretso. Wag na nga tayo magpaligoy-ligoy pa rito, Allen. What do you really want? Diretsuhin mo ko. I want you back. Mabilis na sagot niya. Natawa ako. As in natawa talaga ako. Narinig mo ba kung anong sinabi mo, Allen? You want me back. Hindi mo ba nakikita kung ano na ako ngayon? Kung ano nang meron ako. I'm happy now. Bakit pa ako babalik sa'yo? Napasimangot ito. I saw him grit his teeth bago niya nagawang sumagot ulit. Stop pretending, Van. I know you still want me. Tinaasan ko siya ng kilay. Hindi pa rin pala siya nagbabago. Mayabang pa rin siya. Really? At paano ka naman nakakasigurado? I could feel it. Seryosong sagot niya. Nagtatapang-tapangan ka lang. You're trying to act off. That's your defense mechanism. Tumuwid ako ng upo. Hindi ko kailangang magpaapekto sa mga sinasabi niya dahil alam kong hindi naman yun totoo. Kung wala ka ng ibang sasabihin, pwede ka nang umalis. I'm not leaving. Laban ito. Nakipagtagisan ako ng tingin sa kanya. Leave, Allen. O gusto mong pagbuksan pa kita ng pinto? Akmang tatayo na sana ako para ituloy ang sinabi ko pero bigla niya akong hinawakan sa kamay. Okay, I'm sorry. I won't open up that topic again. Saglit niyang ipinikit ng madiin ang mga mata niya. Na para bang hindi niya sinasadya ang mga lumabas sa bibig niya. But remember this, Vanessa, patuloy niya. Soon, you will be mine again. I swear I will win you back. Binawi ko ang kamay ko at maangas ko siyang inisyan. Try me, Allen. Try me. Pagtanggap ko sa hamon niya. Umayos na ako ng pagkakaupo sa swivel chair. Ang buong akala ko nga ay aalis na siya, pero mukhang matibay ang isang to at nanatili pa rin dito. Hinayla pa nito ang isang swivel chair na nasa tapat ng desk ko, at dinala mismo sa tabi ko. Doon siya naupo. W, what are doing? Kunot noong tanong ko. I wanna watch you work. I want to know how you run your business. Nag-iwas ako ng tingin. Inayos ko yung mga documents ko na nakapatong sa gilid ng desk. Hindi ko kailangan ng audience. Doon ka na lang sa sofa. O kaya umalis ka na. Masyado kang malapit sa akin. Hindi ako makakapag-concentrate. Napansin ko namang napangiti siya. Why, Vanessa? Still affected by your husband's presence. Hambog na pahayag nito. Napatigil ako sa ginagawa ko at hinarap ko siya. Hindi ka pa rin pala nagbabago, ano? You're still the same Allen I left. Assuming. Anong palagay mo? Nakinikilig pa rin ako sa'yo. Oh, come on. Nag-iwas lang siya ng tingin at saka sumandal sa swivel chair. Oh, di ba, natahimik siya. Napakayabang niya. Nakikipag-asaran siya sa akin. Hindi ko siya uurungan. Bumalik na lang ulit ako sa ginagawa ko. Maya-maya lang ay mas dinaikit na niya ang upuan niya sa tabi ko. Naamoy ko tuloy siya. Hindi pa rin pala siya nagbabago ng brand ng pabango. Tinungkod niya ang magkabilang braso niya sa desk ko. Napansin niya yung box ng cake na nakapatong sa harapan niya. Yung binigay ni Gavin. Sinilip niya pa yon. Parang inaalam niya kung anong flavor. Palagi ka ba niyang binibigyan nito? Sinilip ko siya. Oo. Kapag nagpupunta siya rito. How often does he visit you? Depende sa schedule. Do you like him, Van? Natigilan ako. Matagal bago ako nakasagot. Inisip ko pa rin kasi kung anong sasabihin ko. Hindi naman siya mahirap magustuhan. He's kind. And a gentleman. Mataas ang respeto niya sa mga babae. Kwento ko. So, gusto mo nga siya. Napangiti ako. Ayokong magsalita ng tapos. And why are you asking anyway? Nothing. I just want to know. Masama ba? Napansin kong nakatingin na siya sa akin. Nilaipat ko rin ang tingin ko sa kanya. Pero hindi ko siya sinagot. Inikutan ko lang siya ng mga mata. Masama. Oo. Kasi wala na siyang karapatang magtanong sa personal kong buhay. Kaya nga ako nakikipaghiwalay para hindi ko na kailangang ipaliwanag lahat ng ginagawa ko sa kahit na kanino. Hindi naman niya ako kinulit pa. Butit na halata niyang wala akong balak na sagutin siya. Nangalumbabo siya sa mesa ko. Parang napakalalim ng iniisip niya. Ilang sandali lang ay sinubsob na niya ang mukha niya sa ibabaw ng mga braso niya. Inantok na yata kakahinte. Umiling-iling na lang ako. At talagang dyan lang siya ha. Pwede naman kasing doon na lang siya sa sofa. Papaano kaya ako makakapagtrabaho ng maayos sinakop na niya ang mesa ko? I'm tired, Van. Tinambakan nila ako ng trabaho. Parang nagsusumbong ito. Nagbaba naman ako ng tingin sa kanya. Bakit niya sinasabi sa akin yun na para bang nanghihingi siya ng lamang? Like I care, right? Pagod ka na pala. Bakit di ka pa umuwi? Umiling-iling siya. I will wait. Kahit tagalan mo, it's fine. Nangunot ang noo ko. Bakit ang kulit niya? Di niya na lang kasi maramdaman na ayaw ko siyang nandito. Nalipat ang tingin ko sa kamay niya. Nagulat ako. He's still wearing our wedding ring. Well, I didn't expect that. Bakit hindi niya hinubad? Ang inaasahan ko, sasamantalahin niya ang paghihiwalay namin para makapang babae siya at magawa niya lahat ng gusto niya. Why are you still wearing your wedding ring? Tinanong ko na. Hindi ko na natiis. Nagangat naman siya ng mukha at sinilip ang daliri niya. And why not? I'm married. Tipid na sagot niya. Umiwas na ako ng tingin at bumalik sa pagbubrowse sa internet. Sanayin mo na ang sarili mong hindi suot yan. Narinig ko siyang bamantong hininga at nag-desk. Gustong-gusto mo na talaga akong hiwalayan, ano? Umayos na siya ng pagkakaupo. Sinilip ko siya. Nakatingin na siya sa ibang direksyon at marahang kinukurot ang labi niya. Naiinis na yata tong isang to.
Yes. Sagot ko sa tanong niya. That was our real plan, right? Plano mo lang yun. Not mine. Binalik niya ang tingin niya sa akin. When did I say I want to separate? Wala yata akong naaalala. Seryoso ang mukha niya. Parang hindi na nga siya natutuwa sa mga sinasabi ko. Konti na lang parang magwawala na siya. Nag-iwas na ako ng tingin. Ako na ang kikilos para sa annulment kung gusto mo. Okay lang naman sa akin, para rin hindi ka na ma-hassle. Hindi naman na siya sumagot. Pansin kong nakatingin lang siya sa akin. Naiilang tuloy ako, shout. Kanina pa ako nakaharap sa isang article sa internet, pero ang totoo, hindi ko naman naiintindihan ang laman nun. Hindi ako makapag-concentrate sa pagbabasa. You cut your hair. Bigla niyang iniba ang usapan. Ine-expect ko naman yun. Halata naman kasing ayaw niyang pag-usapan ang paghihiwalay. Inipit ko ang ilang hibla ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Hindi na ako long hair katulad ng nakasanayan niya. Weeks after flying to London, I had my hair cut. Hindi na ako nagpahaba ng buhok simula noon. For a change lang. Noong unang beses nga na nakita ako ni Leila na ganito, sabi niya bagay daw sa akin. Nag-mature raw ako. Yun din ang sinabi ni Mama noong dinalaw niya ako dati sa London. It look good on you. Puri nang nasa tabi ko. Bakit mo naisipan na magpagupit? Dagdag niya pa. I just wanted to get rid of everything that reminds me of you. Sinabi ko ang totoo. Walang paligoy-ligoy. Hindi ko nga siya nililinggan. Pero sa peripherals ko, napansin kong napasimangot siya sa sinabi ko. Ilang sandali lang ay bigla na siyang tumayo. Paimpal ko siyang sinundan ng tingin. Humarap siya sa full glass window sa likuran. Ang lakas ng pagbuntong hininga niya, rinig na rinig ko. Parang nauubos na pasensya niya sa akin. Which I expected. Hindi naman yata siya nagbago. Mainitin pa rin ulo niya. Nagkaroon naman ako ng pagkakataon na makahinga ng maluwag. Sumandal ako sa swivel chair and I rested my eyes. Na-stress ako. Hindi na ako sanay na nakikita at nakakasama siya. Okay na sana ako. May sarili na akong buhay. Pero heto na naman siya. Kung hindi lang talaga mura ang property dito sa Pilipinas, hindi ko dito itatayo ang Rio Cents. Inaasahan ko naman na magkikita't magkikita talaga kami. Ang hindi ko inaasahan ay yung magiging ganito siya. I thought we're already over. Dahil sa buong 4 na taon ko sa London, ni hindi niya man lang nagawang sundan. So, ano to? Parang ang gusto niyang mangyari, bumalik ako sa kanya ng ganon-ganon na lang. Nakalimutan niya na yata ang mga ginawa niya sa akin. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Bakit ko nga ba siya pinuproblema? Soon, maa-annulled na kami ng tuluyan. Then I will completely be free. Naisipan ko nang patayin ang laptop ko. Total, mukhang hindi rin naman ako makakapagtrabaho ng maayos kung nasa palagid ko siya. Gusto ko na lang matapos tong araw na to. Aanyayahan ko na sana siyang umalis na nang biglang na namang bumukas ang pinto ng opisina ko. It's Leila this time. Surprise. Galit na galit pa ito. Pero agad din siyang natigilan nang makita niyang nandito rin si Allen. Halos mapang-anga pa nga siya sa kinatatayuan niya. Ay, sorry. Wrong timing yata ako. Yun lang sinabi niya tapos dali-dali na siyang lumabas ng opisina. Napatingin ako kay Allen na nasa likuran ko. Saktong napatingin din siya sa akin. He then make a half smirk. Ewan ko kung natawa siya sa pagsulpot ni Leila o ano eh. Hindi ko na lang siya pinansin. Ilang sandali lang ay nakatanggap ako ng text. Inabot ko ang phone ko na nakapatong sa desk. It's from my great cousin. Good luck. Napailing-iling na lang ako sabay pasok ng phone ko sa loob ng bag ko. Good luck. What does she mean by that? Makakatikim talaga sa akin yung babaeng yun eh. Tumayo na ako mula sa swivel chair at sinimulan ko nang ayusin ang mga gamit ko. Are we leaving already? Tanong sa akin ni Allen. Hindi ko siya nilinggan. Bumantong hininga ako. Yes. Hindi na rin naman ako makakapagtrabaho ng maayos eh. At saka para matapos na. I'm sorry, Van. I didn't mean to disturb you. I just want to talk to you. I told you I could wait. Natigilan naman ako sa pag-aayos sa gamit ko. Ilang beses na siyang nagsusorry. Hindi ako sanay na ganyan siya. Yung konting mali, sorry. Okay lang, sabi ko na lang. Let's go. Niaya ko at binitbit ko na ang bag ko pati na ang box ng cake na nasa table ko. You're bringing that. Ang cake ang tinutukoy niya. Nilhinggan ko siya. Of course. Lalanggay man to rito pag iniwan ko. Hindi naman na siya nag-react. Inunahan na niya ako papunta sa pintuan at pinagbuksan ako. Nagkibit balikat na lang ako at lumabas na. So, since when had he become a gentleman? Dagdag. Dumiretso kami sa isang restaurant na malapit-lapit lang sa Rio Cents. Sinabi ko sa kanyang ayaw ko nang lumayo pa. Hindi naman siya human gal. Para siyang biglang naging genie, my wish is his command. Pagpasok namin ay napansin ko agad ang isang babae na nakatingin sa gawin namin. Titig na titig siya. Minukan ko nga, baka kasi kakilala ko, pero hindi naman. Inangat ko ang tingin ko kay Allen na kasalukuyang naghahanap ng waitress na mapagtatanungan ng vacant seats. She's looking at you. You know her. Pagkuha ko sa atensyon niya. Agad naman siyang napatingin sa babaeng tinutukoy ko. At mukhang magkakilala nga sila dahil biglang umaliwalas yung mukha noong babae nung tumingin sa kanya si Allen. Tumayo pa ito para yata lumapit sa amin. Ewan ko kung anong meron at bigla akong hinigit ni Allen sa bewang. Napasinghap ako dahil marahan pa akong napasubsob sa gilid ng dibdib niya. Naamoy ko na naman tuloy siya. He's very manly scent. Shout. Tatanggalin ko na sana ang kamay niyang nakakapit sa bewang ko para umiwas, pero hindi siya bumitiw. Bumulong pa siya sa tenga ko.
Kahit ngayon lang. Di 4 million. Tumindig yata lahat ng balahibo ko. Ano raw? Hey, Allen. Bati nung babae nung nakalapit na ito sa amin. So magkakilala nga sila. What happened to you? Bigla mo na lang akong iniwan kila Marco kagabi. Dagdag pa nito. Naningkit mga mata ko. Babae niya ba to? Bago pa ako magangat ng tingin kay Allen ay sumagot na ito. Emergency. I had to attend to something. By the way Cindy, I'd like you to meet Vanessa. My wife. Nang lalaki ang mga mata nung Cindy nang tumingin ito sa akin. Kahit ako kamantek ng manlaki ang mata, pero di ko pinahalata. Tipid akong ngumiti. Bakit ba pinapaglandakan pa ng lalaking, tinaasawa niya ako? We're separating soon for Pete's sake. You your wife. Tila gulat na pahayag nung Cindy. Nagbalik ito ng tingin kay Allen. So she's back galing sa trabaho niya sa London. Nagkatinginan kami ni Allen, bago niya sinagot yung tanong ng babae. Yes, she is. And she's staying here with me for good. Parang gusto ko yata siyang itulak palayo dahil sa sinabi niya. Staying with him for good. Hell, hindi mangyayari yon. Tsaka anong trabaho sa London? Why is he saying all this, anyway? Nagsisinungaling pa siya. Ang kapal ng mukha. Napairap ako nang hindi ko sinasadya. Buti na lang hindi nakita nitong si Cindy. Oh, I see. Sige. See you around. I'm with some friends. Paalam nito sa amin, at bumalik na sa table nila. Agad ko namang tinanggal ang braso ni Allen na nakapulupot sa bewang ko pagkaalis ni Cindy. Hindi ako comfortable. Kinikilabutan ako. And what was that, Allen? Anong pinagsasabi mo? Mahinang sanggal ko. Inunahan ko na siyang pumunta sa table namin sa bandang likod. I'm sorry. Gusto ko lang malaman niyang may asawa talaga ako. Ayaw niya kong tigilan. Kwento niya habang pasimpleng humahabol sa akin. So, was that a sort of a show or something? Pagtataray ko at umupo na sa upuan. May pahigit-higit pa siya sa bewang at bulong-bulong na nalalaman. Sorry na. Sabi niya na lang at umupo na rin sa tapat ng kinauupuan ko. Hindi na ako nagsalita. Maya-maya lang ay may lumapit na sa aming waiter. Inabutan came nito ng tigisang minubok. I was turning the pages nang mapansin ko si Cindy na nakalingon kay Allen. Nakafocus yata siya masyado kaya hindi niya napapansing nakatingin ako sa kanya. Bumantong hininga na lang ako at binalik ang atensyon ko sa paghahanap ng ma-order. She's pretty. Ayaw mo ba sa kanya? Tanong ko kay Allen. Paimpal ko siyang sinilip para makita ang reaksyon niya. Mukhang naintindihan niya naman ang sinabi ko. Agad siyang napatingin sa pwesto nila Cindy. Tapos nagbalik ng tingin sa akin. Nakakunot na ang noo niya. Ayaw mo na ba talaga sa akin kaya pinapamigay mo na ko? Ewan ko kung nagbibiro siya. Seryoso kasi ang tono ng pananalita niya. Parang nagpipigil na lang siya. Nilipat ko ang pahina ng minubok. Gusto ko lang na magkaroon ka ng ibang buhay. Huwag mo sanang masamain. Kasi ako, okay na ako. Who says I want a new life? Sanay ako na may asawa. Napangisi ako at muli siyang sinilip. Don't lie. Hiwalay na tayo. Matagal na. Paanong sanay ka? Nag-iwas lang siya ng tingin. Basta ayoko sa kanya. Tapos, he's now referring to Cindy. Iniiba talaga niya ang topic kapag ayaw niyang pag-usapan. I like her. She looks nice. Hindi ba? Stop it, Van. Why? Hindi niya ako sinagot. Tiningnan niya lang ako. Tapos huminga siya ng malalim. Pumili ka na ng gusto mo, so we could start eating. Then I'll drive you home. Seryosong aniya. I can't go home alone. May sasakyan ako. Nakapark malapit sa Rio Sense. Ihahatid pa rin kita. I want to make sure you're safe. Natawa ako sa loob-loob ko. Really? Kailan ka pa naging concerned? Nilaliman niya ang tingin niya sa akin. What, Allen? Nasa sagad na ba kita? Dati pa. Hindi mo lang napapansin. Seryoso pa rin siya. Binaba ko na ulit ang tingin ko sa menu. Maybe you meant, hindi ko naramdaman. Ganti ko sa kanya. Sinilip ko siya. Nakasimangot na talaga siya. Huwag mo na akong ihatid. Kaya ko. Pahabol ko na lang at tumawag na ako ng waiter. Hindi naman na siya umapila pa. Pero napansin kong napailing siya. Ayoko lang kasi talagang magpahatid. Sanay na akong gumagalaw ng mag-isa. At mas gusto ko yon. Ayoko nang maging attached sa kahit na kanino. Tahimik lang kaming kumain. Paminsan-minsan ay tinatanong niya ako ng kung ano-ano. Tipid naman ako na sumasagot. Sa totoo lang, hindi ako nakakaramdaman ng awkwardness habang kumakain kami kahit na alam kong malalim at masakit ang mga pinagdaanan namin noon. Especially sa part ko. Pero hindi ko rin masasabing comfortable ako. Sakto lang. Mabuti na rin yung ganto. Ayoko naman na maghiwalay kaming may ailangan sa isa't isa. Dahil sigurado ako, magkikita pa rin kami. Noong nahawak pa rin niya ang business namin at may communication sila ng pinsan ko. I just want us to be civil. Pero not to the point na kailangan niya akong puntahan sa shop, ayain kumain, at ihatid. Ayoko na ng ganun. Mas gusto ko ang buhay single. I could do whatever I want. No pressure. Hindi na rin Kame nagtagal sa restaurant. Pagkatapos naming kumain, nagpahinga lang Kame saglit, pagkatapos ay umuwi na rin. Ayoko na kasing gumugol pa ng mas maraming oras kasama siya. Kinulit niya pa nga ulit ako. Gusto niya raw talaga akong ihatid. Pero hindi ako pumayag. Dahil nailan ko na ayaw kong maiwan ang kotse ko dahil wala akong gagamitin bukas. Bigla niya namang sinabing susunduan niya na lang rin ako bukas ng umaga para ihatid sa Rio Sense. Mas lalong ayaw ko nun. Malalaman niya pa kung saan ako nakatira. Hindi ko talaga siya pinagbigyan. Siya na lang ang sumuko.
Hanggang sa shop niya lang ako hinatid ngayon. Ayoko ng ganito. Ayokong magkaroon pa ng kahit na anong kaugnayan sa kanya. Huli na to. Hindi na ulit ako papayag na sumama sa kanya. Ayoko na kasing bumalik sa dati. I like my new life now. Yung wala siya. Sup. So, mukhang kailangan ko na talagang kumilos. I need to end this. Bukas na bukas din aasikasuhin ko na ang annulment namin. At hindi niya ko mapipigilan. Inis kong initsa ang phone ko pabalik sa loob ng bag ko at saka binuhay ang makina ng sasakyan. Sup. D4 million this. Layla's being unreliable this past few days. Ano ba kasing pinagkakaabalahan ng babaeng yun? Ang simple-simple lang naman ang hinihingi ko sa kanya. I just want to know kung saan nakatira si Allen. Pero hindi niya ako masagot ng diretso. Basta raw sa Makati. Ang daming condominium sa Makati. Gusto niya pa yatang isa-isahin ko lahat yun. Sup. I text niya na lang raw ang complete address pag wala na siyang ginagawa. Ang labo talaga. Kausap ko na nga siya hindi pa ibinigay. Paghihintayin pa talaga ako. Dumaan ako sa opisina ni Allen. Pero wala siya roon. Nakalive raw sabi ng sekretarya niya. Hindi ko na matiis. Kating-kati na akong maasikaso ang annulment namin ngayon. Kaya hetot ako na mismo ang pupunta sa condo unit niya para i-discuss yun. Hindi ko naman kailangan o hinihingi ang pagsang-ayon niya rito, ang gusto ko lang, malaman niyang kumikilos na ako. Nakapag-consult na kasi ako sa isang abogado kanina. At shout, hindi ko inakalang ganoon kahirap ang pakikipag-annul. Mas mahirap pa nga yata kaysa sa mag-asikaso ng kasal. Noindang ako sa haba ng proseso. Ang akala ko basta makakuha ako ng magaling na abogado at makapag-file ng petition for annulment, yun na yun. Yung paggawa pa nga lang ng petition, matrabaho na. Tapos Diyos ko, kailangan pa pala ng psychological evaluation at umattend ng ilang court trials. Hindi ko na nga maintindihan masyado yung ibang sinasabi sa akin ng abogado kanina. Parang biglang umikot ang mundo ko. Sup. Ang mahirap pa, wala naman akong makukuhang matinong witnesses na ihaharap ko sa sinasabi nitong trials. Isa lang naman kasi ang taong nakakaalam ng history naming mag-asawa, ang pinsan ko. Ang kaso, alam kong hindi niya ako tutulungan sa bagay na to. Etong simpleng pagbibigay nga lang ng address ni Allen hindi niya maibigay-bigay ng maayos eh. Palibasa na laman niyang kaya ako pupunta roon ay para i-discuss ang tungkol sa annulment. Ang dami na niyang dinadahilan pagkatapos. Nabisi raw siya at may importanteng ginagawa. Pero obvious namang ayaw niya lang akong makipaghiwalay. Di ko talaga siya maiintindihan. This past few years, pansin kong wala na ang loyalty niya sa akin. I wonder kung anong pinakain ni Allen para makuha nito ang simpatsya ng pinsan ko. Sup. Inabot ko ang cellphone ko nang bigla iyong mag-ring. Akala ko nga si Layla na ang tumatawag. Pero hindi. It's Claire. Sinagot ko naman agad ito at inon ang speakerphone. Nagda-drive kasi ako. Ayokong mahuli. Yes, Claire. Umpisa ko. Miss Vanessa, may cake ho ulit kayo rito. Kaka-deliver lang. Sagot naman nito sa kabilang linya. Napabuntong hininga ako sabay ikot ng mga mata. Kanino na naman galing yan? Kay Gavin ba? Hindi ho. Sa asawa niyo ho. Yun ang nakasulat sa card eh. Saglit akong napahilot sa sentido ko. Sup. Di ba talaga siya titigil? Ano ba kasing pinapatunayan niya? Sinasaktan ako ng ulo sa kanya eh. Sige. Babalik naman ako dyan mamaya. Ikaw na munang bahala dyan ha. Call me if there's a problem. Sabi ko na lang kay Claire. Sige ho, Miss Vanessa. Yun na lamang ang sinagot nito at binaba na ang tawag. Muli kong initsa ang phone ko sa loob ng bag ko. Grabe na talaga ang Allen na yan. Nakukulitan na ako sa totoo lang. Sa ginagawa niyang, lalo niya lang akong tinutulak na asikasuhin ng maigi tong annulment eh. It's been a week. Hindi na nasundan ang dinner namin noon, pero hindi niya pa rin talaga ako tinigilan. He's been constantly giving cakes to me. Minsan pinapa-deliver niya sa Rio Cents. Minsan naman, siya mismo ang nagpupunta roon. Hindi naman siya nagtatagal, dinadaan niya lang talaga yon. And I don't know what's pushing him to do that. Basta ang napansin ko, simula noong nabanggit ko na madalas akong dinadalhan ni Gavin ng cake, pati siya nagbibigay na rin. Ewan ko kung nakikipagkompetensya siya o ano. Naiirita na nga ako. Di ko naman kasi sinabing gawin niya yon. I told him to stop, pero ang tigas talaga niya. Ano bang tingin niya, na makukuha niya ako sa cake? Hell no. May balak pa yata siyang patabain ako eh. Sup. Akala ko nga na nagsawa na siya. Hindi na kasi ako nakatanggap kahapon at noong isang araw. I thought tapos na. Pero ngayon. Sup. Meron na naman. I don't know what's into him. Inabot ko ang phone ko dahil tumunog na naman. It's Layla this time. Sa wakas ay tinext niya na rin ang address ni Allen. Namuti na yata ang mata ko sa kahihintay. Binilisan ko na ang pagdadrive. Buti na lang walang traffic palabas ng Global dahil patay oras ngayon. I just wish na naroon siya sa unit niya. Ayoko na kasing ipagpabukas pa to. Gusto ko na siyang makausap ngayon tungkol dito. Wala pa yatang kalahating oras na karating na ako ng Makati. Hindi naman ako nahirapan na matunten ang condominium na tinitirhan ni Allen. Agad na akong umakyat sa unit niya. Hindi na ako nagdalawang isip pa at pinindot na ang nag-doorbell. Ngayon pa ba ako aayaw, nandito na ako. Sayang naman ang pakikipagtarayan ko kay Layla sa telepono kung panghihinaan din pala ako ng loob. Nag-doorbell ulit ako kasi ang tagal niya akong pagbuksan. Sup? Ano bang ginagawa niya sa loob? Kakatok na lang sana ako, pero hindi ko na natuloy dahil bigla nang bumukas ang pinto. Pansin na pansin ko ang pagkagulat sa hitsura niya nang makita ako. Hindi niya yata talaga inaasahan na pupuntahan ko siya rito.
V. Vanessa. Yutul-yutul pa siya. Nag-iwas naman ako ng tingin at hinigpitan ang pagkakakapit sa bitbit kong brown envelope. I'm sorry, naistorbo ba kita? Medyo nahihiya na tanong ko. Parang nagising ko kasi yata siya. Gulo-gulo kasi ang buhok niya, at boxers at puting t-shirt lamang ang suot niya. And no, it's okay. Pasok ka, alok niya at nilakihan ang pagkakabukas ng pinto. Pumasok naman ako. Narinig ko siyang umubo ng mahina at sumangot pagkadaan ko. Napatingin tuloy ako sa kanya. You're sick. Tanong ko pa kahit na parang obvious naman. Ngayon ko lang kasi napansin na namumula rin pala siya. Sinat lang to. Pero okay na ko ngayon, declare niya. Have a seat. Why you want anything? Coffee, tea, juice. Sorry wala akong soft drinks. Napangisi ako sa loob-loob ko. Oh, bakit parang natatarante siya? At hanggang ngayon pala hindi pa rin siya pala soft drinks. Huwag ka nang mag-abala. Hindi rin naman ako magtatagal. Pag-awat ko na lang at umupo na sa kalapit na couch. Ipinatong ko ang envelope sa kandanggan ko. Maikli at hapit na hapit kasi ang long sleeve dress ko. Makikitaan ako. Si Allen naman, hindi nagpaawat. Sinabi ko na ngang huwag mag-abala pero hayon at tumuloy pa rin sa kusina para magtimpla ng maiinom. Napailing-iling na nga lang ako. Bahala siya. Habang wala pa siya, nagawa munang libutin ng mga mata ko ang kabuuan ng unit niya. Katulad pa rin pala siya ng dati. Organized at malinis pa rin sa mga gamit. Ayaw na ayaw niya talaga yung makalat. Ilang sandali lang ay dumating na siya at naglapag ng isang baso ng orange juice sa center table. Umupo siya sa couch na katapat ng akin. Thanks, sabi ko, pero hindi ko ginalaw ang juice. Tiningnan ko lang. Hindi naman kasi ako nauuhaw. Tipid naman siyang ngumiti. Have you received the cake? I'm sorry, I would really like to give it personally, but I'm on sick leave. Oo, natanggap ko. Itinawag sa akin ni Claire. I already told you you don't have to do that. You're welcome. And you're here for. Pag-iba naman niya sa usapan. Hinayaan ko na nga lang at nagpakawala na lang ako ng malalim na hininga. Okay, fine. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nilapag ko na sa center table ang bitbit kong envelope. Pansin ko agad ang pagbabago sa reaksyon ng mukha niya. What's that? Tanong niya pa. Tingnan mo. Tipid na sagot ko. Saglit siyang pumikit ng madiin bago tuluyang inabot ang envelope na nasa mesa. Parang may ideya na siya. Sinimulan niyang basahin ang mga laman nun. I already consulted an attorney this morning. Gumawa rin ako ng research tungkol sa kanya just to make sure she's really reliable. Nandyan na lahat. Pati sample ng petition for annulment. Ako na ang gagawa at magfa-file. Kailangan ko lang ng ibang supporting documents. Detalye ko habang pinapanood siya sa pag-usisa sa mga papel. Hinihintay kong sumagot siya, pero ang tagal. Hindi niya yata naintindihan ang mga sinabi ko. I did try my best to explain it na hindi siya maguguluhan. Maya-maya lang ay walang gana na niyang nilapag ang mga papel pabalik sa mesa. Ni hindi niya nga yata binasa yung ibang documents eh. Hinilat niya bigla ang gilid ng noo niya. Mukha hindi lang pala ako ang sinaktan ng ulo sa proseso. The process is quite complicated. I know. Pumunta ka pa talaga rito para lang dyan. Biglang putol niya sa akin. Napaiwas naman ako ng tingin dahil bigla niya akong tinitigan ng masama. Yes, walang alinlangang sagot ko. Gusto ko lang malaman mo na inaasikaso ko na ang annulment. Ayoko naman kasing magulat ka na lang na nakapag-file na pala ako ng petition sa Regional Trial Court. You should even thank me for this. Dahil iniisip pa rin kita. Why are you doing this to me, Vanessa? Seryoso ang pagkakatanong niya kaya binalik ko ang tingin ko sa kanya. Nakipagtagisan ako ng titig. You know the reasons, Allen. Huwag mo nang hayaang ikwento ko pa sa'yo mula umpisa dahil ayaw ko nang maalala. I just want to end this. Be free. Napayo ko naman siya at umiling-iling. Hindi naman siya ganoon kalayo mula sa akin kaya naman rinig ko ang paghinga-hinga niya ng malalalim. He even sniffed. Hindi ko alam kung bakit ka pa pumunta rito, alam mo namang kahit kailan hindi kita sisang-ayunan sa bagay na yan. Matapang na sagot niya nang di lumilingon sa akin. I rolled my eyes, I don't need your approval. I just want you to know. Dahil sumang-ayon ka man o hindi, itutuloy ko pa rin to. I'll file a petition first thing in the morning tomorrow. Sabi ko kahit na hindi naman ako sigurado kung matatapos ko nga agad-agad ang paggawa ng petition. Narinig ko ulit siyang bamaantong hininga. Tinungkod niya ang mga siko niya sa magkabilang tuhod niya at nagangat ng tingin sa akin. Ang lalim ng tingin niya. Bakit ba gustong-gusto mong maanal ang kasal natin? Alam mo ba kung anong gusto mong mangyari ha, Vanessa? You want our marriage to be erased. Sa tingin mo ba papayag akong mangyari yon? Of course I know what I'm doing. Laban ko. Ayoko nang maging asawa mo. All I'm asking is for us to go in separate ways. Inis siyang napasuklay sa buhok niya. Sup. Ramdam kong naiirita na siya at naguguluhan. Pero ito ang gusto kong mangyari. I want a separation. Ginagawa mo ba to para lang magawa mo na ang mga bagay na gusto mo? If that's the reason, Van. Papayagan naman na kita sa lahat ng gusto mo. Hindi na kita pagbabawalan. You could do anything you want. You don't have to do this. Ako naman ang napabuntong hininga. Hindi mo talaga naiintindihan ang sitwasyon natin, ano? Kailangan ko pa bang isa-isahin lahat ng nangyari sa atin para lang maintindihan mo kung bakit ako nakikipaghiwalay? Gusto ko lang na matapos to. Ayoko na ng kahit na anong kaugnayan sa'yo. Pwede ba Allen, hayaan na natin ang isa't isa? Sinaman niya ako ng tingin. Walang annulment na mangyayari, Vanessa. Huwag mo kong subukan. You may leave now.
Maautoridad na pahayag niya at padabog na tumayo mula sa couch. Napataas ako ng isang kilay. Hinabol ko siya ng isang nanlilisik na tingin. Fine. Ayoko nang namimilit ng ayaw. Sinimulan ko nang ibalik ang mga papeles sa loob ng envelope. Binitbit ko na ang shoulder bag ko at tumayo na rin. You know what, Allen, tama ka. Bakit nga ba kasi pumunta-punta pa ako rito? Alam ko namang wala akong mapapala sa'yo. Fine. I don't need your support anyway. I can do this alone. I don't need you. Matari na sabi ko. Inirapan ko pa siya. Ang tigas-tigas ng mukha niya. Pasalamat nga siya sinabi ko pa sa kanya tong mga plano ko. Mas masasaktan siya kung makikita niya na lang bigla sa mga dyaryo ang petition ko. Akmang lalabas na sana ako ng pinto nang mapansin ko siya sa may likuran ko. Biglang nagiba ang pakiramdam ko. Mabilis niya akong niyakap ng mahigpit mula sa likuran. Napapikit ako ng madiin. Shout. Tumindig pa yata lahat ng balahibo ko lalo na nang halikan niya ang buhok ko. Bitiwan mo ko. Maayos ang pakiusap ko pero hindi niya ako nagawang pakinggan. Ako na ang gumawa ng hakbang. Sinubukan kong tanggalin ang mga braso niyang nagkukulong sa akin, pero hindi niya ako hinayaan. Siniksik niya pa ang mukha niya sa leeg ko. Naramdaman ko tuloy ang init ng hininga niya. Napamura ako sa loob-loob ko. Binitawan ko na nga yung hawak kong envelope para malibre ang mga kamay ko. Ano ba? I said let me go. You told me to leave, right? Single ko na at tuluyan nang nagpumiglas. Hindi ako natutuwa sa ginagawa niya. Kinikilabutan ako. I'm sorry. I changed my mind. Don't leave. Malumanay na sabi niya at mas hinigpitan niya ang yakap sa akin. Parang mababali na mga buto ko. Nainas na talaga ako. Ginamit ko ang buong lakas ko at tinanggal ang mga braso niyang nakapulupot sa akin. Umikot ako paarap sa kanya at sinampal siya. Go siya. He slightly licked the side of his lips sabay sapo sa pisngi niya. And what was that, huh? I asked in gritted teeth. Niyayakap mo ako, para ano? Ha? Na baka sakaling mapagbago mo ang isip ko. Ganun ba ha? I faked a laugh. Pasensya ka na, hindi na ako katulad ng dati. Hindi mo na ako makukuha sa mga paganyan-ganyan mo. Ang gusto ko lang sana, makipag-usap ng maayos sa'yo. Pero pinainit mo ang ulo ko. Pinulot ko na ang envelope na nahulog sa sahig. Tatalikuran ko na sana siya para buksan ang pinto, pero bigla niya akong hinawakan ng mahigpit sa magkabilang balikat. Tell me, Van. Anong gusto mong gawin ko para lang hindi mo ituloy to? He asked while looking straight to my eyes. Pumikit ako. Wala. Hindi mo ko mapipigilan. Disdido na ako. Akala ko tanggap mo na yun simula noong iniwan kita. Niyugyug niya ang magkabilang balikat ko. Look at me. Nagmulat naman ako ng mga mata. I saw his eyes full of sincerity. I don't want us to separate, patuloy niya. Alam mong ayaw ko. Hindi ako papayag na hiwalayan mo ko. Please Van, tigilan mo na to. Ninisyan ko siya. Parang nagmamakaawa na siya sa akin. Kaya mo ba ako niyayakap? Bakit, wala ka na bang ibang maisip na paraan para mapigilan ako? Hamon ko sa kanya. Tumapang naman ang tingin niya sa akin. Mukhang napipikon na siya. Actually, marami pa. But I choose to do the easiest. Maangas na sabi niya at bigla niyang hinaila ang mukha ko palapit sa kanya. Alam kong hahalikan niya ako kaya pilit kong iniwas ang mukha ko. Don't you da, pero di 4 million, mas malakas siya sa akin. Tagumpay niyang nasiil ang mga labi ko. God. Napapikit na lang ako ng madiin. Nabitawan ko na rin ang mga bitbit ko. Pakiramdam ko umakyat lahat ng dugo ko sa mukha ko. Nagpumiglas ako. Marahan ko siyang pinaghahampas sa dibdib niya, pero mabilis niyang nahablot ang mga kamay ko. Shout, hindi pwede to. Hindi ako magpapadala sa kanya. Hindi niya pwedeng gawin sa akin to. Nag-ipon ulit ako ng lakas at kumawala mula sa paghalik niya sa akin. Gusto ko siyang sampilin ulit pero parang nawala na ako ng lakas. Tumalikod na lang ako at tatakbo na sana palabas, pero niyakap niya ako sa bewang. Where do you think you're going, my wife? Mapangakit ang tono ng boses niya. Lalo tuloy akong kinilabutan. Di 4 million you, Allen. Let me go. Bastos ka talaga. Sigaw ko. Napapatuwad na nga ako dahil nahihirapan na akong tanggalin ang mga braso niya. You can't get away from me again. Why yes I can. Laban ko habang nagpupumiglas pero hindi niya talaga ako binitawan. Hinigpitan niya pa ang pagkakayakap sa akin. Di 4 million it. Napapagod na ako. I'm losing energy. Don't fight me on this, Van. Please, let me. Ayoko. You're just forcing me to hate you more. Let me go. Pilit na naman niya akong inikat paarap sa kanya. Sasampalin ko na sana ulit siya this time pero napigilan niya ang kamay ko. Let's stop hurting each other, seryosong pahayag niya at hinalikan na naman niya ako. Napasinghap ako at napapikit ulit. Mas madiin ang halik niya ngayon kaysa kanina. Nilaipat niya ng hawak ang isang kamay niya sa batok ko. Ang isa naman ay ginamit niya para higitin ako palapit sa kanya. Allen. Sinadya niya talagang idikit ako sa crotch area niya. No. No way. I could feel him. Hard. Hindi ako pwedeng bumigay. Hinarang ko ang mga kamay ko sa dibdib niya para hindi Kim patuloy na magkadikit. He slid his tongue inside my mouth. Doon na ako tuluyang nawalan ng kontrol. Hindi ko na rin siya magawang itulak dahil napagod na ako sa kakapumiglas kanina. Madali niya tuloy akong naisandal sa nakasarang pinto. Inipit niya ako roon. He rubbed his body against mine. Stop. Amo ko. I tried to escape from his wet, wild kisses pero ayaw niya akong pakawalan. Hindi ko nga siya ginagantihan ng halik. The next thing he did, binuhat niya ako paarap sa kanya.
Don't. He had my legs circled around his waist. Umangat tuloy ang ibabang parte ng dress ko pataas sa bewang ko dahil fitted yun. Lantad na ang panties ko. S-hit. Natanggal na rin ang suot kong sapatos. What is he doing? Trying to R4 me. Sinubukan kong pumalag ulit kahit na ang totoo, wala na talaga akong lakas. Hinang-hina na ako. Pero mas diniinan niya lang ang mga halik sakin. Rinig na rinig kong hinihingal na rin siya. Para niya akong kinakain ng buo. Sinalakay na ako ng sobrang kaba nang ihiga na niya ako sa carpeted na sahig. S-hit Allen, and no. You can't do this to me. Reklamo ko at nagpumiglas pero hindi siya natinag. Bahagya kong inangat ang sarili ko. Nasa pagitan siya ng mga hita ko nang mabilis niyang hinaila pataas ang suot niyang t-shirt. I could see the sear in his eyes. Nakakatakot. S-hit. Please, no. Then I noticed a tattoo malapit sa collarbone niya. I was about to touch it pero pinigilan niya ang kamay ko at inipit iyon sa sahig. Tapos hinigit niya ang balakang ko palapit sa kanya. God, Allen. Pamatong na siya sakin, then he started kissing me again. Tumingin ako sa ibang direksyon as he sucks and bites my lips. Parang masusugatan yata ang labi ko. Ang isang kamay niya nakahawak sa bewang ko. Pinipisil-pisil niya iyon na parang nanggigigil. I could hear his hard, deep breathing na parabang naa-addict siya sa ginagawa niya sa akin. Na parabang hindi na niya kayang tumigil. I'm not kissing him back. Hell, hindi ko gagawin yun. Hindi ako nagpapakita ng kahit na anong pagtugon. Hinayaan ko lang siya sa ginagawa niya. Nakahiga lang ako at nakatingin sa malayo habang siya ay abalang-abala. Hihintayin ko na lang siyang magsawa sa ginagawa niya. Kasabay ng paglipat ng isang kamay niya sa likod ko, ay ang pagbaba naman ng mga halik niya sa leeg ko. Kinagat niya at sinipsip ang parte na yon. Tapos bahagya niyang inangat ang likuran ko. Napasinghap na lang ako nang ibaba na niya ang zipper sa likod ng dress ko. Hamagod ang lamig sa likuran ko. Kinakabahan na talaga ako. My heart's beating so fast now, at imposibleng hindi niya naririnig yon. Alam kong sa isang iglap lang, kayang-kaya niya akong haburan dito mismo sa sahig. Papaano kapag hindi siya tumigil? Paano kung hindi siya magsawa? Sinubukan kong lumayo pero hinigit niya ulit ako pabalik. Sobrang init niya. Hindi ko alam kung dahil ba may sakit siya, o dahil sa ginagawa niya sa akin. He then ground against me. Like we're having S3X with clothes on. Ramdam na ramdam ko siya dahil manipis lang naman ang undies ko at naka-boxers lang siya. And he's so damn hard. Parang gustong-gusto nang kumawala. Ayokong pumikit. Ayoko siyang maramdaman. Pero S-hit, konti na lang alam kong tatraderin na ako ng katawan ko. I controlled my body. Pinilit kong kalmeyan ang paghinga ko. Gustong-gusto ko nang iyakap ang mga binti ko sa bewang niya, pero pinipigilan ko. No. He's just seducing me para hindi ko ituloy ang annulment. This is just his trap. I can't just fall for this one. Malagkit niyang hinimas-himas ang isang hita ko. He rammed his half-naked body against mine while sucking the other side of my neck. Inis kong pinilig ang mukha ko sa ibang direksyon. Tigang na tigang siya. I hate him. He's such a disgusting S3X machine. Siguro naramdaman na niyang ayoko at wala siyang mapapala sa akin. Tumigil na siya sa ginagawa niya at bahagyang bumangon mula sa pagkakapatong sa akin. Hinabol ko muna ang hininga ko bago ko binalik ang tingin ko sa kanya. I gave him a bored look. Samantalang siya'y nagtatakang nakatitig sa akin. Ano, tapos ka na? Malamig na tanong ko. Pinilig niya ang ulo niya sa ibang direksyon. Pagkatapos ay tuluyan na siyang umalis sa pagkakaibabaw sa akin, at umupo sa tabi ko. Marahan siyang napasabunot sa buhok niya. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Hinihingal at halos pabulong ang pagkakasabi niya.